sa pangkalahatang reforma doon, sa usapin na iyon na sinasabi nga na ang pulis itinaas na ang sweldo ng doble, hindi pa rin po, hindi naman lahat, no, may mga mangilang-ngilang pa rin na ito po involved nga ng hold up at patuloy po ang orbit. Alam niyo na yun, di ba? Orbit sa mga pasugalan, sa mga nagbo-bold show, ito pong uri po ng ganito. Paano po yan? Ano inyong reforma dito ng pangkalahatan? Wala tayong tolerance sa mga ganyang aktibidades, Manong Ted. Tandaan natin, gusto ko lang naman i-emphasize din na ang police right now sa buong bansa ay 220,000. At lahat ng yan ay ating pinapasunod sa isang direksyon, pinapasunod natin sa isang utos at direktiba. Ngayon, kung may mga mawawalay dyan, ay yan ho, aalisin natin. Opo, pero yung pong sinasabi na summary dismissal proceedings na hindi naman nagiging summary, ano po ngayon ang inyong reforma ho dito sa mga sa mga kinakaharap, no, na reklamong administratibo sa mga pulis diyan po sa tanggapan mismo ho ng Chief PNP tsaka sa mga direktor? Ay napakaswerte ko po na ako'y mag-Chief PNP. Ang Vice Chairman and Executive Officer ng NAPOLCOM ay si Attorney Ralph Calinisan. Isang abogado na galing pa sa pleb ng Quezon City na napaka-efficient sa pagdispatsa nitong mga administrative cases natin. Napakabilis gumalaw ni Attorney Calinisan sa mga bagay-bagay na ito. Kaya ako nagpapasalamat talaga na siya ay ngayon nasa NAPOLCOM. I'm very, very confident na mapapabilis, mapapadali ang aming trabaho sa pagdidisiplina ng ating mga pulis. Of course, katuwang natin ang ating Internal Affairs Service na pinangungunahan ni Attorney Brigid Dudulay. Isa ring napakabilis gumalaw na abogado. Kaya I'm very confident na ang internal cleansing program natin ay hindi yan magkukulang. At sisiguraduhin natin na ang mga pulis natin ay nagbibigay ng serbisyong maayos.